Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po si Sister Vicky Susito ng CRC Calamba Daughter Church at narito po tayo sa programang Tinapay mula sa Langit, ang ating pang-araw-araw na debosyon sa salita ng Diyos. Ngunit bago tayo magpatuloy, samahan niyo ako sa isang panalangin. Aming Ama sa Langit, mapagpala at dakila, pinupuri po at sinasamba ka namin. Salamat pong muli sa opportunity na maging bahagi ako ng programang ito at nawa po ay bigyan mo ako maging ang lahat ng nakikinig ng knowledge and wisdom upang maunawaan namin ang mensaheng gusto mong iparating sa aming lahat. Ito'y may apply namin sa aming buhay. Ito po ang aking samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po ay basahin natin ang Numbers 16 verse 12 to 14 na may pamagat na Dathan and Abiram speaks for the people. Verse 12, ipinatawag ni Moses sina Dathan at Abiram na anak ni Eliab, ngunit sinabi nila, ayaw namin. Verse 13, hindi pa sapat sa iyo na inalis mo kami sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay upang patayin ng gutom dito sa ilang? Bakit gusto mo pang ikaw ay kilalanin naming pinuno? Verse 14, hanggang ngayon hindi mo pa kami nadadala sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay ni nabibigyan ng bukirin at ubasan na aming mana. Akala mo ba'y malilinilang mo pa kami? Hindi kami pupunta. Sa pagsisimula ng chapter 16, naghimagsik nga si Korah laban kina Moses at Aaron. Siya ay mula sa lahi ni Levi at kasama pa niya si Dathan at Abiram na mula naman sa lahi ni Ruben. Kasama ang 250 katao na pawang kilala sa bayan. Matapos kausapin ni Moses si Korah, dito naman sa verse 12 to 14, si Dathan at Abiram naman ang gusto niyang kausapin dahil marami nang nangyari na di maganda sa kanila sa ilang at nagkaroon din sila ng takot nang malaman nila na malalakas ang mga taga-Kanaan at naroon din ang mga lahi ng mga higante. Lalo pa silang nagalit kay Moses at 2 beses nilang sinabi na hindi sila pupunta kung saan may ipapagawa sa kanila kinabukasan upang malaman nila kung sino ang tunay na nakalaan kay Yahweh at kung sino ang kanyang pipiliin. Ayaw na nilang makipag-usap dito at inakusahan pa nila si Moses na inalis sila ni Moses sa Ehipto para lang mamatay sa ilang. Sagana kasi sa lahat ng bagay sa Ehipto na kahit sila'y alipin doon ay nakakain nila ang anumang gusto nilang kainin. Ayon na rin nilang kilalanin si Moses bilang namumuno sa kanila. Akala nila na gusto lamang ni Moses na iangat ang kanyang sarili para sa kapangyarihan. At sinabi rin nila na hindi pa sila nadala ni Moses sa lupaing mayaman sa lahat ng bagay o sa promised land. Ang totoo, hindi pa sila nakakarating sa promised land dahil matitigas ang kanilang ulo at mahilig silang magreklamo. Di nila dapat sisihin si Moses sa nangyayari sa kanila. Si Dathan at Abiram ay mga taong mapaghimagsik at di natin dapat tularan. Pwedeng inakusahan lamang nila si Moses upang mapagtakpan ang totoo nilang layunin. Gusto rin nila ang kapangyarihan. Si Dathan kasi at si Abiram ay mula sa lipi ni Ruben at si Ruben ang panganay sa mga anak ni Jacob. Kaya bilang galing sa lipi ng panganay, naisip nila na may karapatan silang mamuno na tulad ni Moses. Nakalimutan nila na itinilaga ng Diyos si Moses para mamuno sa bayang Israel. Nakalimutan na nila ang sakripisyo ni Moses para sa kanilang mga Israelita. Hindi nila iginagalang ang lingkod ng Diyos. Kaya sa bandang huli ng chapter na ito, ay ipakikita ni Yahweh sa kanila ang consequences ng kanilang ginawa. Sa ating kapanahunan, marami ring mga Dathan at Abiram na mapaghimagsik, lalo na sa ating pamahalaan. Kapag hindi nila nagustuhan ang pamumuno ng isang leader, madalas nagko-conduct sila ng mga rally. Sa buhay ng Kristiyano ay may makikita tayong Dathan at Abiram.
Hindi nagsasalita pero nagre-rebelde ang puso. Hindi yan magandang halimbawa ng isang totoong Kristiyano. Dapat nating tatandaan na ang mga leader ng mga churches ay pinili ng Diyos, inilagay ng Diyos sa kanilang tungkulin upang tayo ay gabayan at pangalagaan. Hindi natin minsan nakikita ang kanilang sakripisyo at pagod para sa ating mga pinapastor nila na minsan ay tulad din tayo ni Nathan at Abiram. Para po sa ating conclusion application, sabi po sa Hebrews 13:17, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila may pananagutang mga laga sa inyo at mananagot sila sa Diyos ukol dyan. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y namimighati at hindi ito makabubuti sa inyo. Maging aware din tayo sa nararamdaman ng mga leader na nagpapastol at nagsasakripisyo para sa ikabubuti natin. At nababasa rin natin sa Psalm 105 verse 15 na hindi dapat apihin ang kanyang hinirang. Ang mga propetang lingkod niya ay hindi dapat saktan. Kaya mga kapatid, igalang natin at mahalin ang mga taong namumuno sa ating iglesia. Sundin natin ang anumang ipinapagawa sa atin dahil ito'y mula sa Diyos. Maging ang mga namumuno sa ating bansa dahil sila'y itinalaga at pinili ng Diyos para sa kanilang mga tungkulin. Tandaan natin ang paggalang, pagmamahal at pagsunod sa mga lingkod ng Diyos ay nagpapakita rin na iginagalang, minamahal at sinusunod natin ang Diyos. Purihin ang Diyos sa kabutihan niya sa atin. Tayo po ay muling manalangin. O dakilang Diyos, salamat po sa mensahe mo sa amin sa umagang ito. Nawa po ito ay tumimo sa aming puso at may apply namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Gabayan mo po kami sa lahat ng aming iniisip at ginagawa. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi ngayong araw na ito sa aming programa. Hindi niyo po kaming samahan sa araw ng bukas, ganap na ika-5:30 ng umaga. Malaya niyo rin pong i-share ang video na ito upang maging pagpapala rin tayo sa iba. Muli, ako po si Vicky Susito ng CRC Calamba Total Church. Magandang umaga po and God bless us all.